Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Hello mga bro, today po is Thursday and today yasami po si Papang and pupunta na po tayo doon sa favorite restaurant namin ng ramen. 4:40 to 10 AM po ngayon na umaga. Yung biyahe po papunta doon sa ramen restaurant is mga 1 hour. Medyo malayo yung biyahe pero okay lang, masarap naman kasi yung ramen doon. After ng 1 oras, nakarating na rin kami. And ito na, nagmamadali na kami kasi kailangan makaupo at saka maka-order na kami kaagad. Ayaw ko kasing abutan kami ng alas 12 dito kasi pag inabutan kami ng alas 12 dito, rarami na yung tao and yun yung iniiwasan ko. Uwian na. Kumain lang talaga kami dito. 1 oras ang binahe. Nagkakoy pa. Pinayagan ko sila mag-ice cream. Ang tagal na kasi nila hindi nakapag-ice cream. Bungbong ka, meron ko sa'yo. Nag-away pa sa isang ice cream. We are back home. Kaso lang si Jack ay pumasok ng bahay. Pinalabas din muna si Ate Jackie para makawiwi. Ate Jackie, hi! Hi, Ate Jackie, hi! May nagpadala po sa atin ng package. Kiss me, Jack. Open tayo ng package, Jack. Nagpadala nito si Ate Sheila. Nung pumunta kami sa Philippine Festival, doon kami nakitulog kay Ate Sheila. Si Ate Sheila po is first cousin ko. Kumbaga, yung mga papa po namin, magkapatid. Pero medyo mas may edad sa akin ng konti si ate. Imbis na mag-Airbnb kami, doon kami nakitulog sa kanya. Pero nung nandoon na kami sa kanya, sa bahay niya, hindi na ako nag-vlog noon kasi nakakahiya naman. Makikitulog na nga lang kami tapos mag-vlog pa ako, manggulo-gulo pa ako doon. And medyo private din po kasi si Ate Sheila. Anyway, wow! Sure daw to prutas eh. Okay, let's open! Tada! Mga fresh fruits mga bro. Ang special naman ng mga prutas. Thank you Ate Sheila. Yan, we have kiwi. Ang dami ng grapes mga bro. Wow! Flavor! So ayan na lahat yung pinadala ni Ate Sheila sa akin. Thank you so much Ate She. Super thank you. Hugasan ko agad to kasi tabitay ako ng grapes. Nahugasan ko ng grapes. Ayan na. Pero kailangan ko pa siyang balatan. Kasi po kapag nasa ano ka, yung pagkatapos mo mag-chemotherapy, kailangan yung mga prutas na kinakain mo po is babalatan mo talaga siya. May something sa balat ng prutas daw na pwedeng maging bakterya sa tiyan. So nag-iiwas kasi tayo sa mga infections. So hindi rin pwedeng magka-bakterya yung tiyan natin. Kaya mag-iingat tayo sa mga kinakain prutas. Yung may mga balat like apples and this one grapes, kailangan po balatan and hugasan ng maayos bago kainin. Ito na. Ano yung grapes? Balat na siya. Ang tamis.
Super thank you, Ate Shella. Alam niyo yung kahit malayo yung kapamilya mo, pero may effort ng ganito, parang malapit pa din. Test mic 1 2 1 2. Hello mga bro. Nag-test mic 1 2 1 2 tayo kasi gagamit ako na ayan, yung pin mic. Kasi lalabas po tayo, mag-walking tayo saglit sa park. Today is Saturday. Ang oras ngayon, 7:45 a.m. Tulog pa si Jack. Tulog pa yung mga bata. Si Kuya Jerome pinalipat ko muna sa kwarto namin para may katabi si Jack. Ako, mag-walking nga ako saglit. Medyo okay naman kasi yung pakiramdam ko. So gusto kong mag-incorporate na ng light exercise. So wala naman tayong ibang light exercise kundi mag-walking. 30 minutes walk lang naman. Ang ganda ng weather, oh. Nagdala lang ako ng bag kasi nilagyan ko yung tubig ko ng chia seeds kagabi. So binaon ko siya. Today pala is our 9th day update from our first cycle ng chemotherapy. I'm super okay. Sabi ko sa inyo, hihigop lang tayo ng ramen. Pero medyo napaos ako. Hindi ko alam kasi yung taste buds ko ngayon, ibang-iba talaga. Sobrang ala talaga ng pagkain para sa akin. Tapos yung isa pa palang update, yung isa kong, kung napapansin niyo, yung isa kong kuko, medyo nangingitim na siya. Hindi ko alam sa iba, pero yung isa, may isang kuko na ako na nangingitim. Isa yan sa side effects po ng chemotherapy daw. Sabi sa akin nung nag-ano ako, yung orientation. Pero so far, isang kuko lang naman. And kung sakaling mangingitim lahat ng kuko ko, okay lang, pwede namang patungan ng cutics, diba? Ay, yung park pala dito. Ayan, wala nang harang. Tapos hindi pala nila sinemento, nilagyan lang nila ng buhangin. Pag umuulan kasi, maputik masyado yan dyan. 30 minutes lang tayo dito. Tapos maya-maya, baka papuntahin ko dito sila, Kuya Jerome. Yung ibang mga nanonood po pala sa akin, may nagme-message na nagpa-check up na din sila. Kasi matagal na sila hindi nagpapa-check up. May mga comments din na ganun. Na dahil napanood yung vlog ko, biglang nagpa-check up. Alam niyo yun, yung bagay na kahit may nangyari palang negative sa'yo, para may positive effect sa kanila. Ay, mas. Huwag ka mga nagat, doggy. Nilipat ko yung location ng pin mic kasi pinakinggan ko yung audio habang naglalakad ako. Parang sabog. Okay lang po ba? Kanina kasi sobrang lapit niya nandito kasi eh. Pwede ko naman palang ipin dito sa bag ko. Doon ko talaga pinin kanina dito. Sorry naman po. Nakaka-relax yung tunog ng tubig dito mga bro habang nagraragasa yung tubig dito sa sapa. Pero hindi niya marinig kasi may noise cancelling yung aking pin mic. Sarap sa balat ng araw. Gusto ko tanggalin yung mask ko kaso lang wag na. Baka kasi magkasipon tayo. Ang sabi kasi, starting ng 7th to 15th day, dyan talaga yung lowest point ng white blood cells. So yun yung time na hindi ka pwedeng magkaroon ng kahit anong sakit. Meron ng mga sakura na nag-start mag-bloom, pero hindi pa talaga sila yung, yung mga ilang bulaklak na nag-bloom. Pero wala pa talaga. And kapag nag-bloom na ito dito, maganda to dito eh. Kasi puro sakura trees to. Ang ganda to dito. Hindi nyo ata maririnig yung mga huni ng ibon kasi yung pin mic, noise cancelling kasi ito eh. Medyo umiinit na yung katawan ko. Upo lang tayo ulit. May nagtatanong pala before kung saan located itong park na to. Baka nandito kayo sa Gamagori. Maganda po kasi dito kapag nag-bloom na yung sakura trees dito. Maganda siya mag-picture-picture. Alam niyo ba, lagi ako excited kapag spring. For me kasi kapag spring, parang panibago lahat ng bagay. Tapos bukod sa panibago lahat ng bagay, birthday ko, wala akong naging regret sa buhay ko. Kung meron man, yun is yung iniwan ko talaga yung mga anak ko sa Pilipinas. And alam niya ng mga matatagal ko ng viewer, na kung meron talaga akong isang regret sa buhay, yun is yung hindi ko sinama dito kaagad. Si Kuya Jerome, si Kuya Jake, may mga bagay kasi na kapag hindi mo pala ginawa, hindi mo masasabing makakaya mo. So, kailangan mo siyang gawin para masabi mo na,
uy, nakayanan ko, uy, hindi ko nakayanan. Kailangan mo pala talagang mag-take ng risk. Kasi nung kinuha namin si Kuya Jake at saka si Kuya Jerome, nung nakapag-desisyon na talaga kami ni Papang nakunin sila, yung desisyon na, bahala na. Ganun yung naging desisyon namin before. Bahala na. Kasi hindi ko na kasi kaya yung stress and depression dito sa Japan that time. Yung ayaw ko na talaga silang iwan sa Pilipinas. Kasi alam ko pag bumalik ako dito, mababaliw na talaga ako. Pumuna tayo. Niinom ko na yung yung water sa umaga na merong 1 teaspoon ng chia seeds. Tapos na yung aking 30 minutes walk. Papaaraw lang ako saglit. Sarap kasi sa balat ng araw. Barin ko na muna ngayon yung mask ko. Nakita ko sa CCTV din na gising na si Jack. Sabi ko kay Kuya Jerome, pwede silang humabol dito. Umiinom pala ako nito kasi ngayon kailangan kong pag-ingatan yung heart ko. Kasi 3 set yung gamot ko sa diba? Sa chemotherapy ko. Yung 2 set ng gamot doon, 1 or 2 doon sa gamot na yon. Meron siyang parang hindi magandang effect sa heart. Ito na pala sila kuya, si Kuya Jake, si Kuya Jerome, tsaka si Jack humabol na sa akin dito sa park. Hulog ka. Huli lang. Mahulog si Jack. Tingin ka sa camera, please. Tingin ka doon na, please. Jack, oh. Doon, ayun na. Oh my God! Natingnan mo siya. Hi, Jack! Hi! Kaya ko ata kay Carlo? Hindi. Kaya, oy. Next naman. Okay, let's go! Sorry. Make faster. Hindi na siya takot, nak. Di ba dati naiyak yun siya dyan? Hindi na takot ang bebe. Malakas, Jake. Pag malakasan, malipad. Ayaw po umuwi. Alas 8 na eh. Uwi na kami. Uwian time na. Pwede na yun. Uy, nandiyan si Papa. Humabol si Papa. Pauwi na tayo. Jack, sino yan, Jack? Hindi. Alam niya si Papa. Pauwi na kami eh. Na-late na si Papa eh. Ay, sus. Ayaw pa umuwi ni Jack. Wait na. We are back home. Gawa lang ako ng quick breakfast. Ayan. Yung ating pansit. Turuan ko sana magluto si Kuya Jerome nito. Nagutom na daw siya. Next time na lang daw siya mag-aral-aral. 2 oyster sauce. Kung nagluluto ka ng pansit, dapat talaga meron kang oyster sauce. Ito yung magpapasarap.
yung sa pansit yung maraming repolyo. Our pansit is done. Meron din kaming paksiw pa kagabi. So, yan yung ating ulam for today. Kain time. Pengi ako plato pala na. Tsaka tinidor na. Onegaishimasu. Kain tayo. Ay sus, ang daming yaw-yaw. Ang dami namang kuda. Kain na. Naubos na po namin yung mga grapes na bigay ni Tita Sheila. Aalis today si Kuya Jake at saka si Papa ang pupunta sila sa dentist. 11:30 na. But anyways, hanggang dito na lang for today's vlog mga bro. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Kung bago ka lang po sa channel namin, please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are! Bye-bye for now. And see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!